Okay, good morning. So, just an update. So, weekly update lang tayo. So, meron tayong mga tanim dito. Tapos may bago tayong tanim doon. Kailan bang date yun? Kalimutan ko na eh. Pero mostly yan is June. Ito June 4. Ayun yung pinakabago natin. Kasabayan nito. Kasabayan nitong June 25 natin. So, kung mapansin nyo rin, may mga sticky something na tayo. Tawag dyan? Sticky. Kasi, tulad ng sinabi ko sa inyo, medyo may mga paunti-unting trips yung nakita natin dyan. And ito, may mga konti tayong tanim dito. Ito yung tanim natin ng 27. So, kung 27 yan, so, ready na rin siya. Pwede na rin natin siyang ikunin. And 25. Ano ba sinabi ko kanina? 25. Tama, 25. Ito pa yung iba. Yan yung mga excess. So, nilagay ko yan dyan kasi yung mga hindi sila net caps. Ayan. So, nailalagay ko sila dun sa square na inch. 1 inch square yung size. Yan. So, hindi ko lang kung bakit may parang may mga dumi-dumi. Dito. Pero mukhang hindi naman siya insekto. Mga dumi-dumi lang. So, maliban dyan, meron na rin tayong mga bagong containers or mga styro. Bumili tayo kay Sir Cedric, kay Kasosyong Cedric. Hindi ko pa alam kung saan ko siya ilalagay, pero probably meron tayo doon. Dalawa, katulad ng naplano ko dati. At ayan, tuloy-tuloy naman. So kahapon, hindi ko lang na-videohan kasi 'di ba na-promise ko sa inyo magkakaroon tayo ng parang mga video in terms of my process dito sa ginagawa nating mini farm. Ayan. Pero continuous tayo, nagtanim tayo kahapon. Pero hindi na 54, 48 na lang tinanim ko. So hopefully at least 45 doon yung tumubo. Kasi nga medyo namomroblema ako sa space. And hindi ko sure kung aabot to para mai-harvest ko. Kaya baka magkaroon tayo ng delay sa pag-transfer. Pero ito, definitely dapat by Friday. Tapos ko na siya. So, ngayon is ang kanyang 45th day. So, 45 days after sowing. Yan. Ganyan na siya kalaki. So, kung kukumpara ko sa iba kong tanim, hindi ito masyadong maganda in terms of growth kasi nga natatakpan siya dyan. So, yan. So, kahapon, hindi ko lang kung kahapon, isang araw, nag-harvest ako dyan ng pipino. Pero by this week, i-stop ko na tong pipino. Yan, medyo mahaba na siya, i-stop na natin. If in any case, mag-aalaga ulit tayo ng pipino, yung medyo higher quality na. And mag-harvest din nga pala ako bago ako bumaba. Yung medyo nagiging severe na yung, tawag dyan, tip burn. Isang cause din kasi niyan, super high yung humidity. Hindi na ko-control. Kasi yan, parang ganon, parang cabbage ba yun? Yan, nagaganyan. So, sa loob kasi niyan, mataas yung humidity. Yan. So, nagkakaroon siya ng problem. Dahil doon, may mga fungus or something. So, unti-unti nating i-harvest yan. Makakain mo pa rin naman yan. Tatanggalin mo lang yung may fungus or may tip burn. Magkakaroon din kasi tayong bisita ngayon darating na Biyernes. And I promised them to make them some salads. So, yan. Kung hindi naman niya mabenta, mapupunta yan sa salad. And sa kanila, kung gusto nila mag-take away, yun, meron naman tayo dito pwedeng magawa or maibigay sa kanila. So, nung nakita natin yung tubig nito, nasa kalahati pa. So, definitely, hindi niya masyado na-utilize. And kung mapapansin nyo, kung i-compare ko, ako personally, hindi siya masyadong green compare sa mga tanim natin dito. So, hindi ko pa natatanggal yung mini shading net natin or kung ano man yan. Pero yon. So, yan. Isa sa mga naging gagawin natin na control is bawasan yung mga tanim natin, especially itong mga amaranth natin. Ito, siguro tapusin ko lang ito mag-seeding. Itong mga tulo-tulo. Ay, hindi. From roots yan. Kasi kahapon nag-harvest naman tayo ng mga ng mga dahon nila. Kinalbo ko na sila kasi possible isa rin sila sa nagbibigay ng mga pest natin dito. Hindi ko lang sure talaga. Pero trips to. Yan, mga trips. So hopefully pagka-harvest ko sa kanila, hindi na sila masyadong kumalat sa mga next nating tanim. Yun lang yung
inaalala ko, sana hindi sila dumami pa. And nag-iingat din tayo pag binababa natin sila. Hindi ko sila dinadaan dun sa aking nursery, especially ito, kasi baka mailipat nila dun sa nursery natin yung trips. Which is malaking problema yon kasi maliliit pa yung tanim natin. Tapos dito naman, isa sa naging issue ko nga talaga, yung mga maliliit na parang spider, yan, napunta na sila dito. So, kailangan ko na rin ito i-harvest. Ito sa mga kailangan kong i-harvest. Then, tatanggalin natin to. Tulad na napag-usapan natin, tatanggalin natin yan. And, probably, bawasan natin yung mga amaranth natin or tanggalin na natin sila completely. Dati, sabi ko rin sa inyo na gawa tayo ng amaranth, something ganyan. Baka i-delay ko muna yun or wag na muna natin ituloy. Dahil nga medyo nagka-start tayo mag-cause or magkaroon ng mga problems. Ito, mukha namang hindi siya from sa taas. Baka angge. Pero tingnan natin. Kasi doon alam ko may tulo. Pero dito hindi ko sure. Possible angge. So, ayun. So, siguro starting bukas. Or, yeah. Magbabawas-bawas na tayo dito. Ayan. Siguro nga mag-harvest na lang din muna ako. And that's it. Baka ubusin ko na yon para mamaya may lilinisan tayo. And definitely naman mukhang hindi naman nila maubos yan. Pero the next day, ubusin natin itong isang linya na to dito. Yan, Thursday. So 2 days harvest tayo. Hindi naman agad-agad yan masisira. Maganda naman yung quality ng lettuce natin. Tatanggalin lang natin yung may mga damage na leaf. Pati yung mga nandoon. So marami-rami tayong babawasan. So hopefully, may mabenta tayo pero tingnan natin kung ano mangyayari. So we're gonna promote it again dun sa mga groups. And yeah, that's it. So siguro starting Friday, yan. Yan, nagiging malago na siya. Oh. Yung mga damo-damo doon, hindi ko na masyadong nadadamuhan. Pero isa yun sa dapat natin gawin. Pero yung iba dyan kasi ornamental plants. Yung parang gabi. Yan, ornamental plants yata yan. So yung previous plan ko, itong mga ilalim na to, taniman natin ng mga mustasa, pechay. Pero tingnan natin, obserbahan din natin. Kasi yun nga, ang inaalala ko, baka magdala sila ng mga insects and pests. Itong mga basil naman natin, hindi na sila masyadong gumanda. Hindi ko na sila masyadong naalagaan. I'm trying to focus muna dito sa tanim natin. Then, we're gonna produce a value-added products, which is salad. So, kasi consumer din ako eh. So, gumagawa akong salad for myself. And hopefully, may share natin yun sa iba. And we're able to create a product out of our produce. Yan. So, we're gonna cater that. So, ngayon, we're still learning. But, we continue yung system na ginagawa natin. So, from seeding, from prep ng tataniman, from transplanting, from monitoring, then harvesting, then the process goes on. Yan. So, siyempre, yung pag selling ka na, then yung mag-replenish ka ng mga products mo, mga seeds, nutrients, and etc. etc. So, isa sa mga napansin ko ngayon pala, ayan, kung makikita nyo, masyado silang dikit-dikit. So, palagay ko, itong setup na ginawa ko, which is parang ito 6 inches apart, here to here, 6 inches apart sila. So, hindi na sila masyado magiging cramp. Kasi pag masyado naman silang git-git, ay doon naman nagkakaroon naman ng masyadong high humidity and possible pamahayan ng kung ano-anong fungus or pati insekto. Okay? Ayan, masyadong compact. Pero dito sa setup na to, siguro makalagay tayo ng tatlo. So, yun yung setup na yun, 45 seeds per week. Yun yung target natin. So, if in case magdadagdag tayo, dyan lang naman. Dyan, tsaka dito. Yan. Yan lang. Doon, hindi na masyado kasi yung araw. Yep. Tapos, babawasan din natin ibang tanim natin. Yan. Tatanggalin na natin to. Then, yun, i-harvest lang natin yung lahat. Then, tapos na. Yun. Then, yun. Dadagdag tayo niyan, yung mga sticky traps. Sticky traps pala tawag dyan. Ginawa ko lang yan kahapon just to see kung mababawasan natin yung
problem. Dito kasi, yan, pag na-harvest natin yon, matatanggal yung mga may infected and hopefully walang masyado matira dito sa loob. Then, yun. Paulit-ulit ako. So, yun lang naman. Yun yung isa sa weekly update natin ngayon. And ang isang problem ko pa is nasira yung computer ko. May mga videos doon na hindi ko na ma-retrieve. Pero continuous pa rin yung upload hanggang kaya ko. That's it. Thank you. Bye-bye.